gabi, hapon, umaga. Let's Gerald Pateño here. So, ngayon, marami tayong naririnig, no? Nagkaroon tayo ng bagyo, itong paparating na bagyo, yung Tino, dumating na bagyo, tapos ngayon may super typhoon, lindol. And syempre, lalo na dito tayo nakatira sa Metro Manila, pinaghandaan natin yung big one, which is talagang tawag sa gusto natin, pwedeng dumating. So, dito sa video na to, papakita ko sa inyo yung mga essentials. Hindi ko rin masabing go bag kasi in the fast ng mga lindol, mga bagyo, hindi naman kami lumilikas, awa ng Diyos, milenyo, undoy, mga bagat, hindi mo kami naabot ng baha. So, itong preparedness kit na to, pwede natin tawag preparedness kit, yun yung mga gamit na tingin ko ay kakailanganin namin dito sa bahay, sa household. Kung sakaling may sakuna na dumating, kagaya na ng lindol, bagyo, yun, sa dalawang yun. So, una-una natin papakita, itong nakalabas dito, yung crowbar, yung bara de cabra. Marami itong pwedeng paggamitan. Kahit nga sa sunog, pwede ito, no? And then sa bagyo, syempre, kung nakita natin yung isang video na mayroong 41 million views, yung lalaking umakit sa bubong nila sa Kisame. Kita natin, no, tinutulak lang ng kamay. Pangit naman yung binabagyo ka na nga, binabaha ka na, may injury ka pa. So, maraming pwedeng use to. Imagine nyo na lang. So, yung mga nasa bahay nyo, pwede nyo siyang, pinakamagandang tip na pwede nyo ilagay sa isang pwesto na accessible na pwedeng agad-agad makuha kung sakali man. Yung kung kailan andyan na yung disaster, tsaka pala kayo mag-ikot-ikot para kunin yung mga bagay na kailangan. So, may tatlo akong bag dito. Ito yung aking, sabihin natin, utility accessory. Nandito yung mga electronics. First aid. May purpose na bag lang to. And then yung aking mga essentials. Nandito lahat. Papakita ko mamaya. So, dito, sa aking unang bag, buksan ko na. Meron siyang mga cables, mga chargers. Nandito lahat. Yan. Yung mga ginagamit din namin sa bahay, dito ko na nilagay para organize, para kung sakaling hanapin, hugutin mo na lang. Then sa other bag, meron tayong charge na flashlight. Yan. Then meron tayong spare battery rito. Lagi nyo i-make sure na yung battery ng inyong flashlight ay fully charged. Then, sa isang zipper pa, meron din tayong utility knife. Yan. Marami itong pwedeng paggamitan. Pwedeng panghiwa ng, syempre panghiwa, kahit ang anong bagay. O kung gagamitin nyo man sa pagkain, make sure nyo lang na malinis. Then, ito, utility tool, multi-tool. Kayo na bala kung gusto nyo ng branded or meron naman nabibili sa Lazada, Shopee. Ito, sa Shopee ko lang binili. Meron na siya plier, wrench, cutter, wire cutter sa gitna, can opener, pry open, can opener, file, utility na kutsilyo rito, common and flat screwdriver, Phillips, tapos meron siyang saw, nagari. Yan. Tapos, meron din tayong flashlights. Ito yung mga disaksak na USB na ilaw. So, yun, ang dagdag natin sa ating liwanag. So, kung papansinin nyo, sa video na to, wala kayong makikita ang kandila. Kasi, ang kandila, prone sa sunog, prone sa apoy. Minsan, gulong-gulo na isip natin, nag-apoy na tayo, nagkandila tayo, hindi nyo nakita, yun, umapoy na. Nasunugan ka na nga, nalindulan ka na, nabagyo ka na nga, nalindulan ka na, baka masunugan ka pa. Pero kung no choice talaga, mabigat na lang, no? Tapos, power brick, power bank, mas maganda kung may mataas na milliamperes, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan babalik yung kuryente. Kung may budget pa kayo, invest na rin kayo sa
portable solar charge, sa mga solar charger, tsaka sa mga nauso ngayon kagaya ng EcoFlow. Marami naman mga brand na mas mura. Sa inyo na lang yan, sa budget nyo na kung kaya nyo. So, ito sa akin, ang dagdag lang ng liwanag. Yan. Pinutin lang natin para mawala. Tapos, pwede natin to last natin. Itong bag, nandito yung ibang mga utility tools. Nandito yung aking mga pagkain, damit, tubig, na mga tingin ko ay kailangan. No? So, sa unang packet, pag binuksan natin, makikita agad natin, paracord, tali. Marami itong pwedeng paggamitan. So, alam naman natin kung pwede habang bumabagyo, may mga lili pa rin na bagay sa atin, pang secure, panggawa ng tent. Depende na lang kung saan nyo gagamitin. So, ito, another paracord. Paracord ulit. Yan. Wala na. Sunod na bag. Toiletries. So, nirepurpose ko lang din ito. Mga toothbrush, tama. Hygiene kit. Toiletries, hygiene kit, toothbrush, towel. Ito mga portable towels. Yung babasain mo lang ng tubig. Kung wala naman kayong ganito, edi lagyan na lang din kayo sa preparedness bag nyo ng towel. Kasi ang dalawang purpose nitong bag na ito, either pang lindol or pang bagyo. So, yan. Then, meron din tayo rito wipes. Pamunas natin sa kahit saan, sa sugat or sa pangpamalit sa ligo. Kasi syempre, unang-unang nawawala sa utility natin kapag may mga ganitong bagyo, lindol, especially sa Cebu, di ba, ng lindol, tubig. Kung walang panligo yung mga tao, ito, pwede na ito mag-act as a pamunas. So, isa sa mga bagay na natutunan ko, no, bilang sa aking trabaho, yung mga bagay na merong expiration, nililista ko for accounting para malaman natin kung kailan pwede palitan, para hindi yung every 3 months, 6 months makikita pag silip ko, ay expired na, ganun. So, mapaplan ahead natin kung kailangan na siya palitan, lalo yung mga pagkain, para pwede natin i-rotate, kunin sa bag, makain, gamitin, tapos palitan. Ito yun. Ito sa toiletries, wipes, nalinis ng katawan, magpahugas sa kung ano pa man. Ito pa, meron pa rito. Apat yan. Shampoo, tsaka sabon. So, panligo natin, kung sakaling meron na magkaroon ng tubig, meron na tayo. Yan, meron tayong toothbrush, shampoo, sabon. Meron tayong maligo, towel. Yan. Ito na. Then, tubig. Sa tubig, ito ang lagi natin tatandaan, no? Tubig is a must. Kasi karamihan, ito yung laging nahanap, laging nawawala. Dapat yung tubig nyo malinis, potable. 3 gallons sa mga sa per day, if I'm not mistaken, 1 gallon per day sa isang tao, kasama na yung paligo doon. Pero kung medyo tipid ka naman, yung pang inom-inom lang, ikaw na bahala doon. Then ito, duct tape. Marami ito pwedeng paggamitan, itong duct tape. Ito duct tape, so, pag naulan, kung sakaling may mga trapal, may butas, o kung ano pa man na kailangan yung tapalan, meron kayo. Marami pwedeng paggamitan ng duct tape. Yung isa, medyas, kasama to sa ating mga damit. Ito naman, pambihis to. Ito, plastic. Mga pambalot sa kung ano-anong gamit. Kung meron kayo mas malaki, mas maganda para yung mga gamit nyo, pwede nyo ilagay doon para hindi siya mabasa at hindi masira. Next, mga pagkain. So, mas maganda yung mga pagkain nyo, i-audit nyo palagi, silipin nyo kung kailan na expired or kung
may masisira na. So katulad ng ginawa ko, lahat yan nilagyan ko ng expiration. So crackers, meron tayo niyan. Sweets, chocolate, mga high energy, high calorie foods. Kasi nga, yun yung kadalasan na kailangan natin lalo pag may sakuna. So, ang general rule, kailangan meron ka 3 days worth of food or mas mataas pa or a week. Kasi yun yung tagal bago tayo mabutan ng tulong na galing sa gobyerno. Then, meron din ako dito oats. Iba't ibang flavor ng oats. Naka-plastic na yan siya. Maganda mga pagkain dito is naka-plastic para hindi ma-spoil. Then, canned foods. Sa canned foods, make sure nyo lang na mas maganda ko yung easy open. Para mas madali na siyang buksan, para hindi ka na mahirapan pa. Sakali wala kayong mga utility tool, magpabukas na kayo. Ito, meron tayo dito ng Vienna sausage, luncheon meat, sardines, corn beef, tsaka corn tuna. So, mga puro may protein to. Then, mag-prepare din kayo ng inyong panluto. So, sa akin, hindi na ako bumili ng mga pang-camping-camping. Kasi, from the past experiences nga, hindi naman kami lumilikas. At kung sakaling kailangan ng panluto, meron kaming 4 na kalan dyan, ay 4 na tangke, akit na lang isa sa taas. Kaya meron pa kami spare na kalan, single burner, double burner, akit na lang din sa taas. So, yun lang yung laman ng aking bag. Next is itong first aid kit. So, sa first aid kit, ito yung make sure nyo yung mga basic na necessity sa first aid kit o yung naka-tailor-made sa pangangailangan ng taong gagamit. So, dito nakalagay din sa misis ko tsaka mga pangangailangan namin. Katulad nitong napkins, kung sakali, dinidisaster ka na nga, wala ka pang napkin. Meron din dito cotton swabs, ano yan, alcohol, ano pala to, betadine swabs, iodine swabs, tapos ito, alcohol swab. Meron din tayong Mylar emergency blanket, 3 piraso. Then, different sizes ng gasa. Meron tayo yan. Meron din tayong band-aid, tips. Kalimutan ko anong tawag eh. Shear scissor. Dito, pampunit sa mga damit o sakali. Lozenges. Sa akin ay Pepakwa. Then, meron tayong ORS o yung rehydration solution. So, kung para pang rehydrate natin sa katawan, pang kasama sa tubig. Meron din tayo rito mga Silpax. Ito yung sa asawa ko nung cesarean sa tinabi ko. So, malay natin, sinama ko na lang dito. Tapos, so, ORS pa ulit. Cotton swabs. Hindi natin alam kung saan pwede gamitin, pero tingin ko magagamit yan. Tsaka, iodine. Meron tayong alcohol. Maitabi lang kasi ginamit kanina, hindi lang naibalik. Then, different kinds ng gamot. So, meron ako dito Mepinamic, paracetamol, yan, Bioflu, Diatabs, Loperamide, Sipon, tsaka kung saan meron allergy, meron tayo. And meron din pala tayo dito mosquito repellent, especially kung pagkatapos ng bagyo, lalo na sa mga mag-evacuate, no? Kung walang kulambok.
Ang pangit naman, disaster ka na nga ulit. Lalamukin ka pa. So, yan. So, kung meron pa tayo pwedeng idagdag dito, marami pa naman din. So, katulad niya nung kung kailangan nyo ng mga lumilikas, kailangan nyo ng trapal, tent, mas mahabang lubid, ganon. Wala tayong poncho. Kasi, sabi ko nga kanina, tailor-made to para sa pangangailangan namin. Pero sa mga nag-evacuate na nakaranas na nun, invest tayo sa poncho, no? Poncho, mga malalaking trash bags, kasi pwede yung panggamit yung poncho rin, no? So, ito sa amin, ito yung ang pangangailangan namin, ito na yung sa preparedness kit namin. Kung may idadagdag man ako, siguro pangilan-ngilan na lang. I hope itong video natin nakatulong para sa inyong paghahanda ng inyong mga preparedness bag, go bag, or yung mga essential kits nyo. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Wow!